Laging dalawa ang panig ng istorya, kaya huwag kang magpapamanipula kaibigan. Sino pa yung taas ang pinag-aralan? Siya pa yung unang magbabago, magpanghusga. Ang yabang masama mo sa kwento niya, kasi kwento niya yun. Di niya kinuwento kung gaano ako mabuti noon yung kasama niyo. Pag binalik mo enerhiya niya, siya pa unang magagalit. Tawagin mo na lang siyang kupal. Yon, so hello and welcome sa aking channel, S Reliance, and in today's video, samahan nyo ako na i-review itong aking bagong pistol. Ito nga pala yung Sig Sauer P211 GT5. So, bago ang lahat, safety check muna tayo. Pero na-safety check na to prior to filming. Pero para sa indulgence ng lahat, ayan, gamitan natin to ng 3-point safety check. So, ayan. So, matagal ko na nga palang gustong magkaroon ng 2011 or bumili ng 2011. Pero base sa aking mga pag-research ay ang mga naunang lumabas na 2011 ay Series 70 na kung saan wala itong firing pin safety block. So hindi siya drop safety. So ayun, kaya naghintay muna ako ng meron maglabas ng Series 80 dahil mas prepared ko siya. Although syempre marami tayong mga tropa or kakilala na mas prepared nila yung Series 70, pero base kasi sa sarili ko, sa preference ko, mas preferred ko yung Series 80 dahil dun sa aming ginagawa or mga drills namin sa D5 Rubicon at saka sa Rest Day Shooter. Shoutout nga pala sa inyo. Yun, so para sa akin, prepared ko yun for peace of mind na ano man mangyari, sigurado kong hindi magkakaroon ng accidental discharge kung sakali malaglag yung barrel. May mga instances na nahulog ang barrel, pero awan ng Diyos, di naman pumutok. Pero ano kasi yun mga modern pistol. So balik tayo dito. Ayun. So itong Sig Sauer P211 GT5. Ayan. Ito yung 5 inches na version nitong P211. Yung naunang version nito, yung compensated, yung GTO. So mas preferred ko to dahil mas I think mas hindi siya namimili ng bala. Base naman dun sa natutunan ko, pagka compensated kasi ang barrel mo o yung barrel mo mismo, meron kang mga bala na dapat iwasan. Bukod pa dun sa weight or grain ng bala. Kasi merong mga jacketed ano lang tawag dito, yung plated lang yung pagkaka-jacketed nung slug. So nagkakaroon ng bullet separation, may tendency na masira or tamaan yung port, yung butas. So dahil nga mas prepared ko to, ito yung kinuha ko. Then ang features nito, unang-una, ayan, meron siyang rear and front serration. Ayan. Tapos pag tinignan mo siya sa taas, tapered siya. Tapos naka night sight na rin siya. Tapos sa front, tapos sa likod is blackout. Pero hindi ko na siya magamit kasi naglagay ako dito ng red dot optic or red dot sight. So ayun. And ang nakakatuwa pa nga dito is dati hindi ko alam yung nitron dahil mas prepared ko yung diamond like coating dahil sa Glock 47 Gen 5 ko. Pero natutunan ko na itong nitron finish ng Sig Sauer ay hindi katulad ng mga pangkaraniwang nitrided. So makapal to at yung formula nila nito ay kakaiba talaga. So nag-hold ito ng oil. So para naman dun sa mga kaibigan natin na matagal nang nagmamay-ari ng full steel na barrel, so alam naman natin na kailangan alaga mo talaga yan sa langis So akala ko dati inferior yung coating na ganito na nitron kumpara mo sa diamond like coating, pero hindi So siguro may research and development din naman kasi ang Sig Sauer about yan. So yun lang yung gripes ko dati. So balik tayo dito. Ito nga pala ay bull barrel. Ayan. So gawa siya sa high carbon steel, fully guide rod, tsaka meron siyang rail para sa ating weapon light. So yung nga palang
plunger cap nito sa GTO, yung una lumabas ay gawa siya sa plastic. So nagkaroon ng mga problema na nadurog yung plastic. Pero sa GT5, which is yung non-compensated version nito, bakal na yung nilagay nila. So wala na siya ngayon doon. Pero base sa ni-research ko, yung mga GTO na lumabas simula nitong February nitong taon 2026 ay bakal na rin yung nakakabit doon sa plunger nila, sa plunger cap. So balik tayo dito, itong weapon light nga pala ay gawa ng Surefire. Ito yung X300 Turbo B. So yung B, siya yung may thumb screw. Tapos yung X300 Turbo naman na may A, siya yung may quick release na lever. Mas pinili ko to or mas preferred ko to kasi yung quick release, meron siyang konting play eh. So mas preferred ko yung ito talaga, solid talaga yung pagka-mount niya. So balik tayo dito. Ito nga palang GT5, ayan, ay merong ambi na slide release. Tapos modern na rin yung kanyang trigger guard. Meron siyang undercut. Yan, undercut para mas mag-grip mo siya ng maayos. Tapos meron din siyang checkering dito sa ilalim ng trigger guard. Tapos extended na rin yung kanyang magazine release. Maganda rin yung checkering niya dito. Hindi ko lang alam kung ilan yung bilang nitong checkering na to. Tapos napaka butter nung kanyang action. Ayan. Tapos ang safety lever niya, ayan, ambi rin. Tsaka napaka tactile. Ayan, naririnig niyo naman, di ba? So meron siyang skeletonized hammer. Ayan. Tapos yung beaver tail niya extended, tsaka yung grip safety. Yung kanyang house spring ay flat pa rin. At pag binili mo siya, may kasama na siyang magwell. So ito yung magazine niya. Ito ay magazine ng P320. Mas preferred ko to kasi unang-una, bago to i-commission or i-procure ng US military, tinesting na nila yung magazine ng P320, yung reliability nun. So kung ako tatanungin mo at i-research mo kung sinong mas reliable, kung yung magazine ba ng 2011 na gawa ng Checkmate or ng MBX, compare mo dito, para sa akin mas reliable ang P320. Pero yung issue about sa P320 na barrel, para sa akin takot pa rin ako magmay-ari ng P320 na barrel. Dahil nakakatakot talaga. Dahil hindi mo alam kung saan ba talaga yung problema. Kung nasa user ba o nandun. Pero balik tayo dito. So dahil maliit yung circumference niya, makikita nyo naman. So nagre-resulta ito sa pagkakaroon ng GT5 ng medyo manipis or mas maliit yung circumference ng kanyang grip. So malaki rin yung kamay ko. Ayan, malaki rin yung kamay ko. Pero mas nagigrip ko siya ng ayos. Kumpara mo dun sa Prodigy or sa ibang 2011 na bulky yung kanyang tawag dito, yung kanyang grip. So ayun. So ito yung itsura niya. Ayan. Pag nakakabit yung extended magazine, ito ay 23 rounder. Ayan. So ayun. So pagdating naman dito sa RDS, ayan yung kinabit ko dito. Ito ay gawa ng 3G-Con at ito yung tinatawag na RCR. Made in the USA. At saka ang kakaiba dito, iba yung screw na ginamit niya ng 3G-Con sa design. Ito yung tinatawag na capstan screw. So dahil yung sa design niya, mas hindi siya madaling ma-strip kumpara mo dun sa mga tawag dito, yung Allen screw. Yan. Tapos meron din siyang yung extractor din ito, external na rin. Ayan. So maganda lang talaga siya para sa akin. Tsaka yung frame nga pala nito, nung ni-research ko, gawa siya sa stainless steel. So mas mabigat ang GT5 kumpara mo sa ibang barrel like tawag dito yung Staccato XC or yung P-Series nila kasi
ito hindi siya pwede sa category ng USPSA. So maraming napoprostrate dito na shooter ng sport shooting kasi nga hindi siya pwede kasi doon pala sa sport shooting na yon mayroon silang specific or limit lang yung bigat. Pero nung ginamit ko to, dahil nga mabigat, may weapon light pa, tapos malaki pa yung aking optic, so mas maganda yung recoil niya. Pero nonetheless naman kasi ang 9mm hindi naman talaga malakas ang recoil nun eh. But mas mas mahina kasi nga dahil dun sa bigat nung mismong pistol. So yun lang ang ko dito, masasabi ko. Na testing na to ng mga tropa sa Washington Pinoy Shooters. Shoutout sa inyo sa Rest Day Shooters. Maging city yun na patry ko na rin to. So more or less 200 rounds na yung nalagay dito. Although wala akong video, pero maganda lalo yung grouping nung sinight in ko to. Halos magpatong-patong talaga siya dun sa sa 15 yards na kung saan to naka-sight in yung distance. So in my next video, susubukan kong tawag dito, i-review na may kasamang video ng habang pinuputok ko yung aking civilian version ng HK416, yung MR556A4, ayun nasa likod, na sasama ko na rin yung attachment niya na suppressor. SBR nga pala yon, so kaka-release lang ng a week ago, kaka-release lang nung tax stamp. Pero 'di ba, may recently na lumabas na pag hindi umapila ang ATF, tawag dito, hindi na kailangan ipa-register yung suppressor tsaka yung SBR, which is a good thing sa firearms dito sa Second Amendment namin dito sa US. So yun. So see you in my next video. Panig ng istorya, kaya huwag kang magpapamanipula kaibigan. Sino pa yung taas ang pinag-aralan, siya pa yung